Kaugnay naman sa impormasyong nasa Vietnam ang negosyanteng si Atong Ang at ang pagpapaigting sa implementasyon ng ilang ordinansa, makakapanayam natin si Interior Secretary John Vic Rimulya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat. Opo, unahin na po natin yung pagtuntun nyo kay Atong Ang. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan ng DILG para maaresto na po siya? Well, through back channel, bine-verify muna namin kung doon talaga siya. Kasi intelligence report pa lang ang dumadating eh. But we will know pretty soon kung ando doon na, and if he is, we will apply for extradition for him. Itong intel report po na ito, galing po ba sa ibang bansa o sariling nakuha po natin sa ating mga intel sources dito sa Pilipinas? Siyempre, with cooperation of other individuals. The law enforcement community is a big one eh. So, we always share information. So, in this case, may nag-share na information sa amin, but we still have to verify kung totoo. Kung totoo man po, gaano po kaganda yung relasyon natin with Malaysia para ma-extradite agad kapag may mga ganitong kaso? Vietnam. Vietnam, yes po. The president is very close. The president is very close to their prime minister. Matalik na magkaibigan yan. So kung ma-verify talaga, pwede nating maumpisahan na. At tungkol naman po sa Safer Cities Initiative, may ilang grupo na nagsabi na anti-poor at posibleng magamit daw bilang paraan ng pag-abuso ng mga nasa otoridad yung implementasyon po nito. Ano pong masasabi nyo rito? Paano magiging anti-poor yan? It applies to everyone. Kahit anak ko nga, 17, bawal na rin lumabas eh. Diba? It applies to everyone. Ang bawal lang talaga. Pwede naman silang maglakbay kasama magulang, pero hindi pwede mag-isang palaboy-laboy sa kalye. Bawal na rin ang inuman sa kalye. Yung sa lansangan, naglalatag ng mesa ron, tapos maglalabas ng inumin nila. Bawal na rin yun. Kasi, alam mo, number one source of harassment yan eh. At saka number one source of basag gulo. So, ayan, talagang i-implementan namin, bawal na talaga. Pwede naman sa loob ng bahayan nila eh. Wala pa kayong problema doon. Pwede sila mag-inuman doon. Diba? Pero wag na sa kalye. Public space yan. Meron na ba mga exemption? Kasi may mga nagpapaalam sa barangay? Pag fiesta, usually pinapayagan yan. Kasi one day in a year lang naman yan eh. But otherwise, hindi pinapayagan talaga yan. Sa ilalim po ng batas, ano po yung basihan dito? Kasi alam natin may mga ordinansa yung kada munisipyo, kada munisipalidad. Yes. On a national scope, paano nyo po ito implement at anong batas ang gagamitin? Well, naka-memorandum circular na kami sa lahat ng mga LGUs, encouraging them to draft the following ordinances. Pinatay niyan sa Quezon City, Makati, yung mga dito sa NCR, meron na lahat yan. So, ini-encourage namin lahat ng mga LGUs na itayo na rin to. So, idadaan din pa rin po ito sa mga LGUs? Siyempre. Mahirap kung dadaan pa tayo national law, dami pa debate niyan ng LGU, sanggunian lang pwede na. Mapunta naman po tayo sa mataas na presyo ng krudo. Sakali mang tumindi pa yung epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo, ano po mga mekanismo na gagawin ng DILG para makatulong sa mga mapupuruhang sektor? Actually, dapat natin dyan ng DOE at saka DTI. Sila talaga ang lead para dyan. In our case, binabawal lang namin na yung mga malalaki mga seminar na nag-out of town tabi, yung mga local officials natin. Katulad last week, may nag-apply ng team building pero cruise ship sa Thailand, papuntang Malaysia. Sobra naman yun, di ba? Hindi na pwedeng ganun. So, yung mga ganyan, yung waste of government resources, inaalagaan namin sa local government. Pero otherwise, DTI tsaka DOE ang in charge yan. Itong pagtitipid po na utos ng DILG, mananatili po ba ito kahit na wala na yung krisis? Kasi yun nga, nabanggit nyo, cruise eh. Yung kanilang in-applyan. Oo nga eh. Depende nga eh, di ba? Biro, nagkukus pa. Di ba? Using government funds, ha? Kaya matindi talaga eh. Team building daw nila. So, hindi na namin pinayagan yung mga ganyan. Bawal talaga yan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. You're welcome. Yan po si Interior Secretary John Vic Rimulya.